Ayan mga guys, magandang araw. So, sisimulan na namin baklasin yung ano ito, pinapabaklas ko sa kanila yung cylinder head, itong R180. Ayan, baklas na yung tambutso at yung kanyang air cleaner. Madali lang naman yan mga guys. No? At ako naman, babaklasin ko tong plunger at nang mabilihan na ito. No? Ayan, ganyan lang magbaklas no? Sa cylinder ng R180. I-drain nyo muna yung tubig sa ilalim. May drain plug yan dyan. Baklasin yung tambutso at air cleaner. Tapos, wheel line, siyempre. At yung takip ng rocker arm. Pagkatapos nyan, mabaklasan natin yung apat na nut ng cylinder head bolt natin. So, yun na. Ayan, sa mga gusto matuto, dito na naman tayo. Yan, nabaklas na nga yung tambutso at air cleaner at saka yung kanyang fuel line. Yung binabaklas na nila yung kanyang injector. Yan, at yun, ganun lang mga guys, no? Kunting sungkit-sungkit lang. At syempre, susunod na yung kanyang takip ng rocker arm. So, inaalalayan lang natin dyan yung ating mga kasama, no? Para alam nila yung kanilang babaklasin. Yun, yung nut ng rocker arm. Ayan, pagka natanggal nyo, mahugot nyo na yung rocker arm, pati yung pusurad sa ilalim. Pagkatapos nyan, malaya na kayong magbaklas ng kanyang bolt ng nut ng cylinder head. So yun, at yung maluwagan, ginamitan natin ng power tools para mapabilis. So kasi ako ay nandoon ako sa isang makina, no? Yun, kuha lang kayo ng kahoy at paluin nyo lang ng konti para magising yung cylinder head, no? Pero sa time na yan mga guys, nakababa na yung tubig niya, na nawala ng tubig. Yan, diyan ko na nga nakita yung singaw. Yun, kabilaan. Yan, mayroon ng guhit. Unting gas-gas yung cylinder head gasket natin, kaya doon yun yung nagabula sa radiator. At sinabay ko na rin kinulikot yung kanyang dynamo, no? So hindi ko na na-videohan pala, naghahasa ako ng armature dyan. At sa time na yan, inaayos ko yung posisyon ng carbon brass. Yan. I-change wheel na namin ito. Mamaya ikakabit ko na yung kanyang gasket. Yung cylinder gasket, nalinisan na rin nila yung pisa. So, papababa ko muna yung langis sa kanila. At habang binababa yung langis doon, dito naman ako, magpalit muna ako ng injection pump. No, dito. So, isama na rin natin linisin yung kanyang filter. No, yan sa gilid. Para sure ball tayo. Ayan na yung kanyang langis na ibaba na. Yan. Ito mga guys, oh, yan yung kanyang filter. Oh. Oil filter niya, strainer niya ay marumi na. Yun, at lilinisin pati yung dyan sa loob. Palinis muna natin. Ayun na nga, nalinis na yung oil filter niya, napakalinis na. At pati yung sa loob, at nilagyan din natin yan ng gasket oil. Yung kanyang gasket dyan, ano, kasi para hindi magkaroon ng tagas. Ayan, yung butas na tinuturo natin ay nakasintro yan dapat dyan sa taas. Kasi yung sa taas na yan, dyan natin nalalaman kung umaangat. Kung umangat yan, ibig sabihin nagpa-function yung ating oil pump. Ayan na nga yung bagong cylinder gasket natin. So naglagay din ako dyan ng manipis lang na gasket oil. Manipis lang mga guys, kasi malambot yan yung cylinder gasket ng mga ganyang makina, hindi katulad sa kubuta. Kaya nagsuporta tayo dyan ng lagay tayo ng manipis lang na gasket oil. Ayan, siyempre paano natin tinanggal, ganun din natin ibalik. May mga washer yan, flat washer yung nut, at higpitan ng mabuti, no? Wala nga lang tayong torque rings mga guys, kaya sana makabili tayo niyan kung magkaroon tayo ng sahod kay Facebook. Kailan pa kaya. Yan, kabit ko na yung pusrad sa ilalim. Itusok nyo lang mga guys kapag maramdaman nyo rin kapag nag-shoot doon sa may tuser na kanyang pusrad sa ilalim. Ayan, at ikutin nyo yung flywheel kung tumama ba, kung tumulak ba yung ating pusrad. Ayun, napagalaw natin at nag-tune up na rin dyan tayo mga guys, para maayos ang ating makina. Yan, naglagay na rin ako ng gasket oil dyan sa gasket ng takip, kasi
Nakita ko medyo matigas na yung gasket niya. Naglagay na tayo para makasigurado tayo na hindi magbasa ng langis ang ating gasket. Ayan. Tinabit ko muna dyan yung fuel line bago tayo maghigpit sa injector para alam natin na sakto talaga siya. Ito na mga guys, papaandarin na natin yung makina na to. Yan. So, okay na, napalitan na natin ang cylinder gasket. Titignan natin kung bula pa ba ang tubig dito sa ibabaw. Dito. Yan. At siyempre, mag-bleeding muna tayo dito. Papalabasin muna natin dito yung krudo. Yan. Palabas natin. Choke lang natin habang pinapaandar. Yan. Yun. Yan mga guys, yan. Dito sa ilalim natin sa fuel line natin, ano yan. May taga-video tayo. Yan boy, tutukan boy. Yun. Tapos natin mga guys, mapupuksit na yung krudo dito. So, ipitan na natin yan at subok na natin yung panda rin. Yan. Subok. Ayan yung gumagalo na tubig sa vibrate na lang ng makina. Wala na talaga yung katulad sa dati na may bumubula-bula. No, at okay na siya. Pwede na namang magamit. Ayan, napagana na rin natin pati yung dynamo kasi sabi ng may-ari ay hindi na rin daw yan gumagana. So, paki-follow and share naman mga guys kung nakatulong po sa inyo ang video natin. Maraming salamat. Nag-asa lang ako ng kanyang armature, ano? At medyo ano na nga hindi ko na sinagad pag-asa ko kasi hindi napantay yung kain. Malalim yung gitna. Pero ganun pa man, napakintab natin at naayos natin ulit yung lapat ng carbon brush. So okay na naman siya. Okay. Ayos.